At alam ko ang home, and I think you're blessed because you both have dito sa Pilipinas at Australia. I have two homes and I'm very lucky. Ang Ang swerte ko, sarap. boy. Oo. Pagka gusto kong umuwi dito, at home ako. Pagka gusto ko na umuwi doon, ganun din. At home ako. Alam namin kung paano mamuhay dito sa Pilipinas. Pero kumusta ang buhay sa Australia? Sa Perth, Australia. Kuya, kuya na yan. Kuya, nasanay na rin kasi akong mag-isa. You live alone in Australia. Yes, I live alone. Ngayon, siguro sa iba, isipin nila malungkot. Gagawa mo ng paraan eh. Maupo ka na lang ba, tatanggapin mo na malungkot? Hindi, ang dami kong mga kaibigan doon. Yung mga anak ko naman, nagpupunta rin at saka lumaki naman sila kasama ko doon. I think lungkot, it's all just a state of mind. Busy yourself, do something, improve yourself. Para walang lungkot. You do yoga. Oh yes, Ano yan? yes. Constant? Is that every day? No naman everyday kasi kailangan ko rin tanggapin na medyo pagka heavy yung ginawa ko today, bukas medyo may sakit dito, sakit doon. I give my body enough time to recuperate. Give me the basics. The basic, okay. Yeah. If we just made a forward fold, Okay. just bend forward Ano tawag dito? from your, just a forward fold. Fold. Yes, Okay, just from forward your hips. It's not the top, but it's from your hips. Okay. And you try to go as slow as you can until you're comfortable. Until you're comfortable. Until you're comfortable. And until you're comfortable. At gaano katagal ka na mamayagin? Hanggang dito lang ako. Do not strain yourself. I If know, it's I up know. to there, Okay. and then that's it. Every day, as long as you practice the same thing, it's just like life. I was going to say. Boy, the misconception of yoga, hindi ito puro bending or touch your toes or you can put your foot off your nose or Kasi something. yun ang nakikita. No. Yoga is breathing. Yoga is meditation. Yoga is relaxation. Pero ang hindi mo napapansin, you're stretching, which is good for the body. It's relaxing. It's good for your mind. It's good for your soul. I'm learning a lot. Naku, yoga has taught me so much, especially how to just keep quiet. Be still. Yes, be still, but then you hear everything. Lalo na ngayon talagang you hear everything. Pag ang pinag-uusapan ay ang iyong apo. Ala, naku, may patsola. Ay, ano ang ibig ng putsola? I would... No, it's just a term of endearment. endearment. Yes. Okay. Instead of saying my little darling or my baby girl, it's my patsola. Kasi ano pa di ayan? There she is. Haley. Kumusta? Paano binago ang iyong buhay ng iyong apo? Glama. Yes. I thought when I had my children, yun ay highlight ng yung mom in me. Iba yung high ng lola. Hindi ko pwedeng masabing it's more than when I had my kids. Hindi. I think it's part of womanhood. Na akala mo you graduate pag mom ka na. Hindi, may continuation pa pala pagka naging lola ka. Meron pa rin. Ibang stage na naman ng womanhood. How were you as a mother? I was mother, To father. Joseph and to Diego. Yes, I was everything to them. Mother, father, brother, sister, everything to them. Kasi wala eh. Di ba? I had to work, but I had to be at home too. I had to put food on the table, but I had to take them to foodie. I had to work and fly, but I have to come back because my son needs me for this. I really tried so hard to be everything. But you know what? It still isn't enough. It will never be enough. Because you cannot be everything. Nagkaroon tayo ng pagkakataon makakwentuhan dito si Diego. And he had some revelations. But after a long time, he was in a good place. I'm talking to you now as a friend. He was in a good place and I was happy. Off and on camp. And of course, I was so excited about a baby, etc. Kung maraming nangyari sa buhay ng anak mo, he talked about his life sa loob ng rehab, he got into drugs. Sinisi mo ba ang sarili mo? Oo. Kasi nga, I wasn't always there. Even if I tried to always be there, I just couldn't. Somebody had to work.
somebody had to put food on the table. Somebody had to put a roof over their heads. Somebody had to put them to school. And please, I'm not saying this na I'm degrading other people. No. Wala akong inaampunteriang mga wala doon. Yun ang sitwasyon namin, so I dealt with it the best way I could. So, nung narinig mo na nasa loob ng rehab, si Diego, what did you do? Boy, to be honest, look, my son was here and I did ask him, I'm gonna be speaking about it with his permission. I think what the people do not know is I put him to rehab. I put him to rehab. There's a part of me that died. But I wanted my son to live. So I had to put him to rehab. Napakahirap siguro na desisyon nun, to. In the beginning ba, naintindihan ni Diego yung ginawa mo? Was he angry? Yes. He was. Because he wasn't himself then. We have to understand na yung mga mahal natin sa buhay kapag ka nalulong sa droga, pag kinausap mo sila at binabastos kanila, hindi sila yun. Yung gamot yun eh. Yun. Nung nawala lahat yun, bumalik yung anak ko. Then naintindihan niya. And alam mo, ang tagal namin di nagkita. Pero ang hindi rin niya alam is bumibisita ako parati sa kanya kahit na bawal kami magkita. That was part of his punishment for him to learn, to appreciate home, family. Hindi kami nagkita. Pero pag bumibisita ako doon, minsan pader lang yung pagitan namin, nandiyan siya sa kabila, hindi niya alam. Pero napapanood ko siya sa isang maliit na monitor kung nasaan siya sa loob. Pag kumakain siya, nagpapadala ako ng pagkain. There was one time, tarpaulin lang ang pagitan namin. May butas yung tarpaulin. Sabi sa akin, you have to promise, tatahimik ka. Hindi ka magpaparamdam. Sabi ko, promise. Gusto ko lang talagang makalapit. Pagitan lang namin tarpaulin, nakasilip lang ako sa butas para makita ko lang yung anak ko. Ang hirap. Mahirap. Sabi nga ni Diego, tuwing binabalikan daw niya yung face ng buhay niya ngayon, hanggang ngayon, umiiyak siya. Pero, look at him today. And you know what? Prayers, and never-ending prayers. And pasasalamat talaga. Doon ako kumapit. Grabe. Kung wala yun, baka ako din nasa loob. And there are days, iniisip ko, kailangan ko rin ata pumasok para matuto din. Ay, ang hirap. I hear you. Pero, look, there's so much to be thankful for. You know, every day, yes, you learn something. Every day is a struggle, but there's also a reason to be thankful and rejoice, to celebrate, you know, and be grateful. It's a new life. At saka, ngayon, as you told, parang, if we were to talk to each other during the time when he was on rehab, that would have been an entirely different story. But connecting the dots, hindi mo talaga akalain na may katapusan pala ang lahat ng ito, that things are going to be better, and that you're going to enjoy your time being a grandma. Di ba? Ang sarap din isipin. Ang mga ganitong pangyayari sa buhay, may naiiwan na trauma. And I have to deal with my trauma almost every day. Pag kami narinig ako may nagsabi sa akin ng ganito, may nagsabing ganyan, yung flashback ng mga